Sir, kumusta may communication na kayo kay PRRD? Wala nang No plans of going sa The Hague. Huh? No plans of going. Kaya kung mag-apply ng single visa, kung isyuhan ako, then maybe bago, or may pagkakataon, before election, sana makabisita mo na ako sa kanya. Sure, wala kang concern, baka i-detain ka na dun. Diretso na. Sige lang, editin mo na ako. Pagpunta ako doon sa lahig, mag-wig ako. Mag-wig ako para di na ako makilala doon. Ha? Kumpiyansa ka. Akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong afro dyan. Tingnan nyo pag mag-afro na ako. Hindi na ako makikilala. Speaking of visa, may US visa ka na ba? US visa, meron. Pero nag-expire na. Hindi pa ako nagpa-renew. Since nung 2020, sir, nung kinancel nila yun. Yung kinancel nila, afterwards, nag-usap si Presidente Duterte at si President Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that hanggang sa nag-expire na lang at hindi pa ako mag-apply pa ako sa Korea. Sir, kasi sinasabi niyo rin kanina na dahil may sanctions nga si President Trump, na i-sanction din yung may-ari ng plane. Meron po ba kayong communications to any of US officials to pursue that suggestion further? Secret. Sure, pero kanina mga sabi po ni Sana Ivy na prosesong ginawa ng PNP dito sa pag-aresto nga po kay former President Duterte. Kagaya ng proseso nung kayo ay Chief PNP, parang hindi ganito yung protocols dapat ba na support. Balteran. Baliktaran. Dapat, yun nga. From the start pa lang, mali yung ginawa nila. Binirate na lang yung constitution, binirate na mga batas. The usual, the normal process wherein dapat ang requesting party ang magsundo, kumuha dito sa pinapa-aresto na tao. Kabaligtaran. Sa atin, tayo pa mismo. Tayo nag-aresto, tayo pa naghati doon sa ICC. Yes, very kabaligtaran. Sabi nila, Interpol ang nagbigay ng devolution. Ito over na dami sa Interpol. Bakit sa ICC? Sabi niya, hindi nga recognize sa ICC. Bakit di mo na dinalo sa ICC? Dapat dito sa Interpol. Sino ba ng ICB dito? International Criminal NCB, National Criminal Bureau ng Interpol, di ba? KNP, NBI, kayong PCTC, sama doon. Nagkaroon ko ba? Bakit nahimutin doon sa ICC? Sir, dito tingin yung mga official na PNP particularly na meron nga pong kinalaman nito. Possible ba may liability sila? Harap sa ano? Anong klaseng topic? Ano kalabasan? Di ba kidnapping yun? Kidnapping yun. Hindi yung business. Sa pag-aristo. Sir, balikan ko lang kanina, yung may na-mention si Senator Ivy na may mga evidence daw from PNP na yun yung ginamit sa arrest warrant ni Pangulong Duterte. Really? Meron daw pong mga evidence na na-hand over yung PNP sa ICC na ginamit sa arrest warrant. Sir, wala po bang nagtimbre sa inyo o may info kayo kung sino yung mga personnel na maaring tumulong mula sa Kapsramit sa ICC? Ayaw ko lang yung sabihin dahil yung mga informant ko sa loob ng PNP, sila rin ng kalasin. Mga tao na nagtitimpi na yan, nagtitimpi na yan. Pero sir, kailan po kayo tinimbre nung pagbibigay ng evidence for yung mga documents from PNP? Noon pa. Kaya hindi ko naniniwala na walang kooperasyon na ginawa ng gobyernong ito sa ginawang investigasyon ng ICC. Deny sila ng deny, pero pang-ilalim, ginagawa nila yung kooperasyon. Sinabi na, ayun, ni Sir Torme, di ba? Saan hinausunod ng ICC? Ano yun? Sa Maidas. Raffles, Maidas Hotel, Diamond Hotel, at was expense. Ano yung natin ko at was expense yun? Sino nakabulate sa kanila? Mag-goberno rin natin.
Sir, sorry for late po. Sir, may information about your warrant. Wala akong informasyon. Bahala na. Meron oras. Sige. Tingnan natin. Nakakampanya ka ba dito sa Luzon, sir? Nakakampanya ka dito sa Luzon? Or on Mindanao? Limited ang inyong Wala, kilo? limit. Kung saan may invitasyon, doon ako. Nagkataon lang na marami tumatawag sa akin ng mga mayor sa Mindanao at sa Visayas. So, nandun ako sa invitasyon nila. Tumatawag sila. Prepare po ba kayo if ever may warrant, like may legal team na kayo na parang nag-pillar na kayo sa mga tao? Naghahanda tayo. Yung ginawa nga natin na petition sa Supreme Court, pending pa. Oo, tayo natin yun. That's right preparation. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. Kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo or lalabanan nyo rin sa court? You will sa cert na dalhin sa As I've said, hindi ko na-recognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Oh. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Kapag galing sa Supreme Court, galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC, So, same yung stand yun. ha? Same lang yung stand yun. If it's coming from ICC, well, No. hindi. Kung kami from ICC, hindi ko na-recognize yan. Oh. Kumusta, sir? Sir, kumusta? May communication na kayo kay PRRD? Wala lang. No plans of going sa The Hague. Huh? No plans of going. Kaya kung ating mag-apply ng single visa, At isyuhan ako, maybe bago, may pagkakataon, before election, saan makabisita man ako sa kanya. Sure, wala kang concern. Baka i-detain ka na dun. diretso na. Sige lang, pwede tinili ako. Pagpunta ako doon sa dahig, mag-wig ako. Wig ako, pag hindi na ako makilala doon. Ha? Saka, iba, akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong afro dyan. Tingnan nyo pag mag-afro na ako. Hindi ako makikilala. visa, may US visa ka na ba? US visa, meron, pero expired na. Di pa ko nagpa-renew. Since nung 2023 nung kinancel nila yung Yung kinansel nila, afterwards, nag-usap si Presidente Duterte at si President Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that, hanggang sa nag-expire na lang at hindi pa ako nag-update. Ito rin niya. Kasi sinasabi niyo rin kanina na dahil may sanctions nga si President Trump, na sanction din yung may-ari ng plane. Meron po ba kayong communications to any of US officials to pursue that suggestion further? Secret. Okay na po. May plano talaga kayo. Nag-apply ko, baka, before, after elections, bago kung manalo ako, matalo, kasi wala pang lupa, mas maganda magkakaspipag. Para sa Pwede ito nakabisita. So, camera pa. Yung last na lang, reaction kay Attorney Roque, kasi sabi niya matagal naman na daw niyang binarn si PRRD sa ICC, pero wala daw sumiryoso sa kanya among the close circle of President Duterte. Kami ni Roque, nag-uusap ko yung mga kami. I was thinking his advice is serious. Okay. Nakikinig naman ako sa kanya. Thank you. Alright mga kababayan, so magre-react po tayo dito sa ambush interview na ginawa po kay Senator Bato de la Rosa matapos po yung hearing na pinangunahan po ni Senator Amy Marcos. No? Ito nga po yung tungkol sa pagkakaaresto po ni dating Pangulong Duterte. Okay? So kanina ay natanong po ng isang reporter kung may plano nga pong pumunta si Senator Bato sa The Hague sa Netherlands at sinagot naman ito ni Senator Bato na nagpaplano nga siya. No? It's either after or before po ng election. Manalo o matalo, plano niya nga pong pumunta.
para bisitahin niya po si dating Pangulong Duterte dahil batid naman natin sa ating kaalaman na si Senator Bato ay matagal na pong kaalyado at kaibigan po ng dating Pangulo. At ito nga pong pinapakita ko sa inyong video, ito po yung pagpunta po ni Senator Bato sa peace rally ng INC kamakailan sa Quirino Grandstand. So maraming salamat at comment nyo po sa baba ang inyong mga opinion. Maraming salamat po.